A day in her life as a young married couple living in Misamis Occidental. Kaganapan sa aming kondo at kaganapan ng araw ng mga puso. Tara, samahan niyo kami! Pupunta kami sa aming condo sa may Urban Deca Homes, Panilan. Ngayon kasi yung schedule ng installation ng ceiling panel namin. Ewan ko bakit tinapat pa nila sa araw ng mga puso yung schedule nila. Siguro wala lang silang ka-date. So ito nga, pinalagyan namin ng tabla para magkaroon ng space para sa wirings ng mga ceiling lights. Ito ring aking asawa, busy gumawa ng patungan. Isa lang kasi yung patungan. Mas maganda kasi dalawa yung patungan para makapatong din yung isa na taga-assist. So ayan nga, humanap siya ng paraan. So ito nga mga particle board yung naisipan niya na pagdugtong-dugtungin. Gigibain din naman kasi ito kasi ipaparenovate pa namin tong aming kitchen. Gagawin kasi namin itong L-shaped na kitchen para mas magamit yung space. So ayan, meron na siyang particle boards. Pwede na niyang madugtong lahat ito para maging patungan. Mabuti din kasi kumpleto na rin sa gamit yung asawa ko. Nabili pala niya lahat ito sa Inco. Kasi naisip niya, siya na lang din yung gagawa ng ibang trabaho kasi mas makakasave din kami sa labor. Alam niyo, ang swerte-swerte ko sa asawa ko kasi sobrang maabilidad nito. Dati po siyang construction worker kaya alam niya yung trabaho sa mga construction. Kaya tamang-tama lang po talaga na ganito yung negosyo namin, yung mga paupahan. Kasi nagagamit talaga yung skills ng asawa ko sa mga ganitong bagay. So dito nga ay tumulong ako sa paghawak para may ambag din naman ako. Alam niyo, natutuwa talaga ako kapag gumagawa kami ng isang bagay. Yung nakakabuo ka ng isang bagay. Char, sana all nakakabuo. So ito nga, piniprepare na naman niya yung sa side naman. Sa mga oras na ito, hindi po ako nabuboard kasi curious talaga ako ano yung magiging outcome. And charan! Tapos na yung ginawang patungan ng aking asawa. So pwede na nga nila itong magamit. Dalawa na silang makakapatong kaya mas mapapabilis nila yung trabaho nila. Ito na naman yung asawa ko, meron na namang pinuputol. Hindi ko alam kung para saan yung pinuputol niya. Habang ako, ayan, nagpapakit sa salamin, hindi ko alam ano yung maitutulong ko. O diba, ayan, sobrang gamit na gamit talaga yung patungan na ginawa ng asawa ko kasi dalawa na sila na makakapagtrabaho ng maayos. So ayan, tapos na po silang maglagay ng 4 na tabla sa isang kwarto. So ayan yung asawa ko tumitingin, siya pala yung taga-approve kung okay na ba yung trabaho nila. So ayan, sobrang kalat pa po talaga ng ceiling namin kasi nakikita pa yung wires. Kaya po maglalagay kami ngayon ng ceiling panel para hindi po makita yung mga wires. So tapos na sila sa isang kwarto, dito naman po sila sa isang kwarto. At habang naghihintay na matapos yung paglagay ng tabla, ito yung asawa ko tumitingin dito sa may bintana. Until now kasi hindi kami makapaniwala na meron na kaming kondo dito sa Cebu. Umorder nga pala kami ng Jollibee sa Food Panda para may pang-lunch yung mga nagtatrabaho. So ayan, bumaba kami sa ground floor para makuha yung in-order namin. Hindi po kasi basta-basta nakakapasok dito yung mga delivery riders. Isa po kasi yan sa mga safety protocols dito sa may Urban Deca Homes. Every time meron pong magtatrabaho sa amin, Jollibee po talaga yung ino-order namin pang lunch sa kanila. Dahil nakapack lunch na kasi at meron ding cutlery. Alam nyo noon, hirap na hirap kaming makatikim ng Jollibee. Pero ngayon, hindi lang tayo nakaka-afford ng Jollibee para sa ating sarili, kundi nakaka-afford na rin tayo ng Jollibee para po sa ibang tao. So ayan, sa 19th floor po pala yung unit na nabili namin. So ayan, umakyat na kami sa taas. And ayan, nag-lunch muna kami. Pinag-lunch rin muna namin sina kuya. So inorderan namin ng chicken at spaghetti sina kuya. Tapos spaghetti lang sa aming dalawa kasi hindi kami nagra-rice every lunch. So after nilang kumain, ayan, sinimulan ng sukatan ni kuya yung ceiling panel. So ito pala yung mga tira-tira. Tinabilang muna namin kasi magagamit pa namin ito para po sa living area. And ayan, sinimulan na nga nila ni kuya na maglagay ng ceiling panel. Diba, dalawa talaga yung kailangan na installer ng ceiling panel. Kasi yung isa, taga-alalay. Alam nyo, sobrang hirap din pala ng trabaho nila. Kaya saludo talaga ako sa mga bumubuhay ng pamilya sa malinis na paraan. Alaman din namin na itong si kuya, meron siyang anak na may sakit. Kaya doble yung kayo niya at paghahanap ng sideline katulad nito. And after nun, dumating si Ma'am Jane. So siya pala yung real estate agent na tumulong sa amin na makakuha nitong kondo na ito. Meron kasi kaming pinapaprocess sa kanya yung tubig at kuryente para meron na kaming kuryente at tubig dito. Nagdala din pala siya ng Don Benitos cassava cake para sa amin. Thank you so much, Ma'am Jane. Hindi pa tapos yung installation ng ceiling panel pero umuwi na kami kasi meron pa kaming lakad. Ay, date pala. So dito pala, inutusan niya ako na ilagay yung cellphone niya dito sa my front. So dito nga ay tanong ng tanong ako, bakit naglalagay siya ng video dyan sa harapan? Hindi naman siya nagvi-video. Hindi ko alam, nagvi-video na pala siya. So ayan, tiningnan ko siya sa my mirror tapos napangiti na lang ako. Hindi ko talaga alam na meron siyang surprise dito pero siguro akala niya alam
ko na kasi napapangiti ako. Kasi ganyan lang talaga ako, napapangiti ako sa mukha niya. And ayan nga yung mukha ko, surprise na surprise talaga ako sa binigay niya. Hindi ko alam na meron pala siyang pabulaklak ngayon. Alam niyo, kilig na kilig talaga ako dyan. Sino ba namang hindi kikiligin kapag binigyan ka ng flowers? Diba tayong mga babae, kahit practical tayo, pag nabigyan tayo ng flowers, ay tuwang-tuwa na rin tayo. Diba girls, kaya naman nating bilhan yung sarili natin ng flowers or chocolates. Pero syempre, iba pa din talaga sa feeling yung makakatanggap ka from someone or aayain kang mag-date. Kasi alam niyo girls, deserve mong maka-experience ng mga ganung bagay. Kaya ako, sobrang thankful talaga ako kay Lord na binigyan niya ako ng ganitong asawa. Kasi alam nyo, may okasyon man o wala, palagi niyang pinaparamdam sa akin na espesyal ako sa buhay niya. Kanina, naku, sobrang inip ako sa traffic. Pero nung nabigyan na ako ng bulaklak, sus, abotay nga talaga yung ngiti ko. Well, nasa traffic, bumili na rin kami nitong Camille Delicious Bucarillo na galing daw sa Carcar Cebu. Na-curious kasi ako sa paninda nila na sobrang daming kulay. Akala ko icing. Sa amin, tawag dito ay bukayo. Pero meron lang siyang iba't ibang kulay. Yun lang yung kaibahan. And ayan, nakauwi na kami and sumalubong sa akin itong maliit na baby. So ayan, ito pala yung Don Benitos kasaba cake na dinala ni Ma'am Jane. And ayan, sobrang gigil na gigil talaga ako sa batang ito, itong pamangkin ko. Ko pala dito na, ayan, meron siyang bulaklak galing sa admirer niya. Ito pala si Baby Priya, ang unang kong pamangkin. O, diba, sobrang cute. Chinitang-chinita talaga. Pagkatapos nun, ayan, nakabihis na kami. Pwede na kaming mag-date. Ay, charot. Family date po pala kasi kasama ko yung pamilya ko. Actually, pwede naman sana kami lang dalawa yung mag-date ngayon. Pero, sinama ko na lang din sila kasi Valentine's Day naman. Kasi, diba, yung Valentine's Day, hindi lang naman yan para sa couple lang, kundi para rin sa pamilya natin at sa mga kaibigan natin. So, ako muna yung nagbitbit kay baby kasi nagpiprepare pa yung mama niya. So, ayan ako, excited na mailabas na si baby kasi yan yung first gala niya. So, ngayon, pupunta kami sa La Parisienne Sky sa Top Cebu. Buti naman at himbing na himbing yung tulog ni baby. Gustong-gusto niya kasi yung nakasakay siya sa sasakyan kasi parang dinuduyan siya. At ito rin si mama, excited ring makagala doon kasi first time niyang makakagala doon sa Top. Sobrang traffic po talaga nung papunta kami doon. Tingnan nyo naman, dikit na dikit talaga yung mga sasakyan kasi sobrang dami rin yung gustong mag-celebrate ng Valentine's Day doon. And finally, isang oras mahigit, nakarating na rin kami. Sa labas, makikita mo itong napakaganda at napakaluwag na garden nila. Kaso nga lang, sobrang lamig dito kasi ito nga po pala yung pinakatuktok ng Cebu. Kitang-kita mo talaga dito yung whole Cebu City. Tinawag pala itong La Parisienne Sky kasi ang meaning po nito is French Dining and Winery at the Mountain Top. So dito ay nagbayad ako ng 2,500 kasi meron po silang 500 pesos na entrance fee per head and consumable po ito for foods and drinks. Sobrang napawaw talaga ako sa mga furnitures nila and accents. So dito pala ay naghanap kami ng bakanting upuan. Actually may bakante dito sa labas pero hindi na lang kami sa labas kasi malalamigan yung bata kasi sobrang lamig po talaga dito. And habang paakyat kami sa taas, ayan na-amaze kami dito. Hindi ko alam anong tawag dito pero meron siyang salamin na merong light sa loob. And ito rin pala yung makikita mong view sa taas. O diba, sobrang ganda. Perfect place po talaga ito para sa mga romantic dates. Tapos nag-order na rin kami. Ito pala yung kanilang menu. By the way, yung 500 pesos na entrance fee, pwede nyo pong i-consume sa foods and drinks dito. Pero since lagpas po yung order natin worth 2,500, nagdagdag na lang po ako ng 3,000 pesos. Syempre, treat naming mag-asawa lahat ng gastos. Thankful din ako kasi napaka-supportive ng asawa ko at hindi po siya madamot sa pamilya ko. Sobrang blessed mo kapag ganyan yung asawa mo. While waiting sa order namin, pumunta kami dito sa may gelato section para i-claim po yung order namin na tig 2 scoops each. Sobrang daming ang pagpipilian ditong flavor. So, ayan, pinapili ko sila kung ano yung gusto nilang flavor. So, meron din akong napili ng flavor, yung dark chocolate. Tapos, ayan, pinapili ko rin yung kapatid ko. Hindi na siya makapili dahil sa sobrang dami. So, since 2 scoops yung in-order namin, pwede kaming makapili ng 2 flavors. Isang Ferrero Rocher at isang Snickers, yung flavor na napili ng aking kapatid. So, ito munang gelato yung una naming kinain kasi hindi pa po dumating yung mga orders namin na main dishes. So, ganito lang pala namin sinelebrate yung Valentine's Day kasama yung asawa ko at kasama yung pamilya ko. Masayang-masaya na rin ako kapag nakikita ko rin silang masaya. Kasi alam nyo, para sa aming mga breadwinners, yung happiness ng family mo,
yun yung reward. At ayan na nga, dumating na yung mga in-order namin. Sobrang gutom na talaga namin sa mga oras na to. O, tingnan nyo yung mukha ng asawa ko. Excited na kumain kasi gutom na yan. Hindi na nga siya makapaghintay. Ginamit na lang niya yung kutsara para sa gelato. Tapos kumain na ng kanin. Dito hindi pa po kumpleto yung order namin. Pero habang naghihintay kami, ayan, naaliw kami sa tugtog ni Kuya. Charan, ayan, kumpleto na po yung order namin. Makakakain na kami. Sobrang dami pala nang na-order ko. Kaya yung iba, tinake out na lang namin. Alam nyo, sobrang sarap talaga sa pakiramdam na nakakakain ng maraming pagkain at masasarap na pagkain yung pamilya mo. Natatandaan ko lang kasi dati na hindi kami nakakakain ng mga ganito kasarap na mga pagkain at ganito karaming pagkain. Ang bait talaga ni Lord. Minsan magugulat ka na lang talaga sa mga blessings at miracles na binigay niya. Kaya dapat huwag kang mawawalan ng faith at trust sa Kanya. Kaya sa mga nakikinig dyan, sana kahit pa konti-konti, maging financially stable ka pa. Lalong-lalo na sa mga breadwinners na katulad ko na nagsisikap, nagtsatsaga at nagtatrabaho sa mabuting paraan. Maniwala ka lang na balang araw, magiging worth it lahat in His will. Kaya thank you so much, Lord, dahil sa mga blessings na binigay mo sa akin at napaparanas ko ng mga ganitong bagay yung aking pamilya. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. See you in our next vlog. Bye!